Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Risa Hontiveros napahiya kay Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil pinagbibintangan di umano na tila nagsasagawa daw ito ng rebranding ng martial law na kung saan ay tinuturo ang bagong lipunan o ang tinatawag nila na New Society. At dahil nga sa balitang ito, may paglilinaw na ibinigay ang sikat at international expert na si Ms. Sasruganda Sasot. Samantalang sa panahon pa ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr., ay tinuturo na ito sa mga mag-aaral at ilan pa nga sa mga mag-aaral ang nagbigay ng kanilang patunay kung saan sinasabi nito na totoong noon pa man ay tinuturo na sa paaralan ang New Society at walang katotohanan ng rebranding. Narito ang full report. Pero bago ang lahat mga kachik, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, Senator Risa Hontiveros may mensahe sa Department of Education patungkol sa pagsasagawa di umano nito ng rebranding. At ayon pa nga sa kanya, let's take it straight from the horse's mouth. In issuing Presidential Decree 1081, then President Ferdinand Marcos Sr. placed the country under a state of martial law, not in New Society, not anything else. Martial law, the continued existence of school material that one-sidedly frames the martial law period as a New Society, is a blatant failure of our education authority to ensure the truthful, factual, and complete historical narration of the Marcos dictatorship and instead enable its propaganda. End quote. At tila may pagsupalpal nga ang Vice President Sara Duterte Carpio at kasalukuyang Sekretary ng Department of Education sa lahat ng mga bumabatikos na pilit iginigit ng ilang mga anti-Marcos group na mayroong martial law rebranding na nangyayari. Narito ang kanyang buong pahayag. Katulad ng milyon-milyon nating mga kapwa Pilipino, alam ko po ang kahalagahan ng martial law at EDSA revolution sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Bilang bata, hindi ko mabilang ang mga yellow pages sa directory ng telepono na ginupit ko para gawing confetti ng mga Yellow Friday Movement demonstration sa pangunguna ni Soledad Duterte, ang aking yumaong lola sa Davao City. Mukhang mas marami tayong ambag sa mga pagkilos laban sa martial law kaysa ilang maingay na anti-Marcos ngayon. Bilang Education Secretary, wala po ako sa aking mandato ang pagsira sa integridad ng ating kasaysayan at ang Department of Education na kasalukuyang abala sa mga programang naglalayong maiangat ang kalidad ng basic education sa Pilipinas ay walang panahon para sa historical revisionism na pilit na iginigiit ng ilang mga anti-Marcos group. Una nang nasabi ng department spokesperson na hindi totoo ang sinasabing rebranding ng ating kasaysayan at inuulit ko ang sinabi ni Attorney Michael Pua, hindi totoo ang rebranding. The terms New Society, Bagong Lipunan, and Martial Law are both historical facts, and it is a historical fact that the New Society refers to the program launched by former President Ferdinand Marcos Sr. during his administration, and it is another historical fact that martial law refers to the 14-year rule of the former president. Both terms had been used in DepEd textbooks since 2000,
within their proper context. DepEd is not in the business of erasing these facts and replacing them with something else. Ang social media post ng isang learner mula sa Marinduque ukol sa paggamit ng isang DepEd module na may katagang New Society ay makikitang nakatutok lamang sa isang linya. Hindi pinakita ang buong pahina ng module. Ibig sabihin, kulang ito sa konteksto at maaari itong baluktutin ayon sa naratibo ng mga bumabatikos sa DepEd at nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa rebranding at historical revisionism. Ang buong pahina ay malinaw at tumatalakay sa mahabang panahon ng batas militar o martial law at ang EDSA Revolution. Hinihikayat ko ang lahat na mag-ingat sa mga pagkilos na malisyoso at naglalayong pag-alabi ng mga damdamin ng ating mga kababayan laban sa martial law gamit ang DepEd. Daghang salamat. End quote. At dahil nga sa balitang ito, may paglilinaw na ibinigay ang sikat na international expert na si Misa Sruganda Sasot. Ayon pa sa kanya, Eto na naman sila, may issue na naman silang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Halika busisiin natin. According to Senator Rizzo Ontiveros, nire-rebrand daw ng DepEd ang martial law at tinatawag daw itong period na to as quote-unquote New Society. Ganon din ang sinasabi ng Alliance of Concerned Teachers na isang party list. Pero ano nga ba itong sinasabi nilang rebranding? Ang sinasabi nilang rebranding ay dito raw sa module na ito na may title na 21st Century Literature from the Philippines and the World. So ang module na ito, dinidiscuss ang mga trends sa mga periods sa Philippine history. Ito yung kanilang main contention. Ang 1972 to 1980 daw ay tinawag na period of the New Society. Sa module na yon, dinidiscuss ang development or ang iba't ibang yugto ng Philippine literature. Ang gusto nilang palabasin, ang tinatawag nilang rebranding na ito, ay nangyari lang daw noong Duterte administration. Pero ang maganda ngayon sa social media, yung mga estudyante, sinisave nila yung kanilang mga class presentations sa online. Halimbawa, ito si Paul Jan. Noong July 30, 2013, meron siyang presentation. At hulaan niyo kung ano yung presentation niya ng ang title, Period of New Society Philippine Literature. Again, 2013. So meron din dito presentation ng estudyante 2014 na naka-upload sa Prezi. Meron dito presentation din na in-upload online ni Joanne noong 2015. Ang sabi niya dito, a presentation I made during my college years. So anong title ng presentation niya? Period of the New Society. So siguro naman itong mga estudyante na ito ay hindi nire-rebrand ang martial law. Baka naman kasi talaga may period na New Society sa Philippine literature. Kaya itong mga student presentations noon, tinawag ang period nito sa Philippine history as period of New Society. Ngayon, 2013, 2014, 2015, sino bang presidente po niyan? Hindi po ba si President Aquino at kayo po Rizzo Ontiveros sa inyong Akbayan Party List ay isang alay ng Aquino administration noon? Bakit ngayon lang po nagpuputok ang inyong butsi? Kayo rin po, Alliance of Concerned Teachers. Bakit ngayon lang kayo nag-iingay tungkol dito? As early as 2013, may makikita tayong mga student presentation na piniperiodize ang Philippine literature na ang isa sa mga period na ito ay period of New Society. Check! Kahapon, natutuwa tayo. Kahit papano kasi may bagyo. Sabi ko nga kahapon, dahil wala si Lenny, walang pahayag si Lenny, kaya wala naghanap na nasa ng Pangulo. No? Ngayon nagpahayag na po si Lenny. Ito lang naman yung mga pahayag ni Lenny. No? Minsan maiinis ka rin eh. Parang ang gustong palabasin ng mga to, parang si Lenny ang tagapagligtas ng Pilipinas. Eh, no? Okay. Samantalang ito lang naman po yung mga gustong sabihin ni Lenny. Confirm. Volunteer mobilization as of 11:30. Cotabato. Mobilization lang po. Ibig sabihin, nagpupulong-pulong o kung ano man yung mobilization. Ongoing preparation for hot meals distribution. Maglulugaw po sila. Ongoing procurement of relief goods. Yan. Yung mga ganyan tulong, pag nagpahayag na po si Lenny ng ganyan, na mga tulong ng kanilang grupong Angat Buhay, asahan po natin na magsisimula na po yung nasa ng Pangulo. Katulad po nito. We're mobilizing our volunteers in Capiz, Aklan, Zamboanga, Cotabato, Maguindanao, Negros Occidental to provide immediate relief assistance to families affected by Paeng PH. Wala po ako nakikitang problema. No? Yung Angat Buhay, immobilize nyo yung lahat, wala pong problema. We're also monitoring other areas kasama si Atty. Lenny. Nagmumonitor lang po sila. No?
Wala akong problemang ganyan eh. Pero once na naglabas na ng statement si Leni Robredo, asahan po natin na ang kasunod niya nasa ng Pangulo. Una, kayo po bang mga fans ni Leni Robredo? Ganun po talaga kahihina ang utak nyo? No? Tinatanong ko na po kayo, wala na po tayong ano no, wag na po tayong mag-ikutan. Simple lang po, bobo ba talaga kayo? No? Ngayon lang ba kayo nakaranas na bumagyo sa Pilipinas? Kasi alam po ninyo, no? Huwag niyo po masyadong ugaliin yung pagiging tanga. At yun na nga mga kachika, ano na? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.